Ang alimango ay isa sa mahalagang commodity sa aquaculture ng bansa na may mataas na demand at presyo. Ngunit ang mga alimango na may maliliit na sukat ay mababa ang value sa merkado. Isa na dito ang orange mangrove crab o mas kilala bilang pulahan. Mas maliit ito kumpara sa green o giant mangrove crab, kaya't kadalasan ay binabayaran ng mas mababa sa merkado. Ngunit sa ilalim ng siyensya at operasyon ng BFAR and BFTC, ang simpleng orange mangrove crab ay ginagawang high-value soft-shell delicacy, isang produktong maipagmamalaki sa lokal na pamilihan. Ang soft-shell mangrove crab production technology ay bunga ng pananaliksik at isa ang BFAR and BFTC sa Pagbilao, Quezon sa mga gumagawa nito. Layunin nitong turuan ang mga fisherfolk kung paano mapalaki, mapangalagaan at maproseso ang softshell crabs ng may kalidad upang madagdagan ang kita at mapababa ang pressure sa wild stock. Ang softshell crab production po ay nag-umpisa noong 2013. And for 2 years po ay verify namin yung technology. So kaya po hanggang ngayon nakuha na po namin yung mga technique na dapat namin gawin para mapaunlad itong softshell crab production. Taong 2021 po noong kami ay naghahanap ng kapartner para makapag-execute po or makapag-conduct ng isang proyekto para sa ating mga isda. Kaya naman, luckily napili po namin ang BFAR dahil alam po namin na sila ay capable of handling projects and also nagpo-provide po sila ng technical support para po sa ating mga isda. Layunin po ng Aboitiz Power na suportahan ang ating mga isda dito sa bayan ng Pagbilao. Kaya naman po agad kaming nakipag-dialogo sa BFAR upang nasa ganun po ay magkaroon po kami ng partnership sa mga livelihood projects na may patungkol po sa pangisdaan. Narito ang mga dapat gawin upang simulan ang teknolohiyang ito. Unang hakbang, ihanda ang farm at mga kagamitan. Linisin at patuyuin ang pond. Ayusin ang mga dike at lagyan ng screen ang mga gate. Ihanda ang mga floating pontoons na may individual rearing boxes. Tig-iisang alimango kada kahon upang maiwasan ang kanibalismo. Panatilihin ang tamang kondisyon ng tubig. Temperatura sa 27 hanggang 32 Celsius. Dissolved oxygen sa higit na 5 ppm. Alat ng 16 hanggang 30 ppt. At pH sa 7.5 hanggang 8.5. Mahalaga po ang maayos at tamang pagkakaroon ng pond preparation bago mag-stock ng crablets para po mapanatili ang malinis at malusog na tubig at lupa sa palaisdaan. So ginagawa po ito sa pamamagitan po ng pagpapatuyo at paghalukay ng lupa upang ma-expose po yung surface area niya sa init ng araw para matanggal yung mga toxic gases gaya ng hydrogen sulfide at ammonia. At para rin po mas mapabilis po yung pag-breakdown ng mga nutrients or organic matter at gayon din po para din mabawasan o matanggal yung mga unwanted species gaya po ng mga predators, competitors at mga peste. So naglalagay din po tayo ng lime at ng mga fertilizers para din po ma-neutralize yung ating tubig at yung ating kalupaan sa fish pond para po mas mapabilis din yung pagpapatubo ng natural na mga organismo sa ating palaisdaan gaya po ng plankton na nakakatulong po sa magandang kalidad ng tubig ng ating palaisdaan. Ang pangalawang hakbang ay ang pagtanggap at acclimation ng crab stock. Tanggapin ang mga orange mangrove crabs na may tamang sukat mula sa sariling grow-out pond
o rehistradong crab gatherers. Alisin ang mahina o patay na alimango. Pati na rin ang mga lagpas na sa talagang sukat na 60 hanggang 130 grams average body weight. Upang maka-adapt ang mga alimango sa bagong environment, maaari nang ilagay sila sa conditioning tank na may tubig at aerator sa loob ng 10 hanggang 15 minuto bago i-stock. Ang tamang acclimation process po ay napakahalagang gawain para sa ating aalagaang alimango dahil dito natin sinisimulang bawasan ng stress ng mga ito. Susunod naman ay ang pagpapakain at pangangalaga ng tubig. Pakainin ng mga limango tuwing ika-2 araw gamit ang tinadtad na isda o tahong. Sundin ang feeding rate na 8% ng kabuoang timbang ng alimango. Panatilihing malinis ang pond upang maiwasan ang ammonia buildup na nagdudulot ng stress at mortality sa mga alimango. Palitan ang 70 hanggang 80% ng tubig sa pond kung kinakailangan. Mainam na i-schedule ito base sa tide records malapit sa lugar. Sa softshell crab production, ang pagpapakain ay ginagamitan ng mga isda na may mababang presyo sa merkado. Ito ay dahil sa mataas ang kanilang protina na siyang sumusuporta sa kondisyon at enerhiya nila. Ito ay ginagawa 1 beses kada 2 araw lamang at maaari ding alisin ang mga sobrang pagkain upang mabawasan ang kontaminasyon ng tubig. Mahalaga ang monitoring ng molting. Ang mga crabs ay kailangang suriin bawat 4 na oras. Kapag nag-molt, agad itong inaalis at nililinisan gamit ang fresh water upang hindi tumigas ang bagong shell. Ang window ng ani ay 4 na oras lamang. Ang timing na ito ang susi sa premium soft shell quality. Kapag magpapalit ng balat ang ating mga alimango, nagpapakita ito ng mga palatandaan tulad ng pumuputla ang kanilang kulay ng balat, kaunti ang aktibidad sa lalagyan, at makikita natin ang linya sa bago at lumang balat sa gilid ng kanilang carapace. Kapag nakitaan natin ng ganitong palatandaan, ito ay indikasyon na magpapalit na sila ng balat, kaya napakahalaga po na ating obserbahang mabuti ang ating mga alagang alimango. Ngayon naman, ating alamin ang tamang harvesting at processing. Pagkatapos ng molting, agad na kinokolekta ang mga ito at nililinis gamit ang fresh water. Kinukuhanan ng datos tulad ng timbang at nilalagay sa plastic packaging bago i-freeze. Ginagawa ang vacuum-sealed packaging ng soft shell kapag ito'y matigas na. Pagkatapos ay ililabel para i-market. Ang mga pamantayan para sa quality softshell crab ay dapat mayroon silang kumpletong parte ng kanilang mga katawan. Malinis at dapat sila ay malambot. Kita at benepisyo. Sa bawat 1,000 orange mangrove crabs, karaniwang 40 hanggang 50% ang nagmo-molt kada buwan. Ang bawat softshell ay maaaring ibenta sa halaga na 700 hanggang 1,200 kada kilo. Mas mataas kumpara sa maliliit at ordinaryong hardshell crabs. Sa maayos na operasyon, maaaring kumita ang isang operator ng 80 hanggang 126,000 pesos neto bawat cycle. At sa tulong ng BFAR, mas mapapadali ang access sa teknolohiya at merkado nito. Ito ang halaga ng innovation sa aquaculture. Mula sa maliit at simpleng alimango, nagiging premium na produkto, kabuhayan at pag-asenso ng pamilya. Napakalaking tulong po ng private sector para matulungan po natin yung ating mga samahan ng mga mangingisda, lalong-lalo na po dito sa Pagbilao.
dahil sila po ay nakakatulong para at least ay bigyan ng livelihood assistance ang atin pong mga samahan ng mangingisda. Kahit na po meron na silang mga existing na hanap buhay o mga pangkabuhayan, yung pong proyekto na soft shell crab ay nakadagdag po para sa kanilang pagbibigay ng sustento, lalong-lalo na po sa kanilang pamilya, sa pag-aaral po ng kanilang mga anak. Ngayon, dahil nga sa soft shell na binigay ng Aboite sa amin at tinuro ng BIPAR, napakalaking tulong. Kumbaga, hindi ko na pinoproblema yung buwan-buwan na gastusin ng anak ko na nag-aaral ng college. Mula sa NPFTC sa Pagbilao, ipinamamahagi ng BIFAR ang teknolohiyang ito sa iba't ibang rehiyon sa pamamagitan ng training. Sa bawat pagsasanay at demo farm, mas dumarami ang mangingisdang nakikinabang. Mga kababaihang nagpoproseso, kabataang natututo ng agham at mga komunidad na umaangat sa tulong ng teknolohiya. Sa likod ng bawat malambot na baluti ay matigas na dedikasyon, ang dedikasyon ng BIFAR NBFTC sa agham, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga mangingisda.